Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon mga kabunyog, kung titingnan natin, ang kampo ni Sara Duterte, panic mode na eh. Paano natin makikita yung pagpanic? Unang-una, gusto nilang pigilan na wag matuloy yung hearing. 'Di ba? May motion sila, may TRO silang final. Yung mga abogadong pro Duterte, si Torion, si Martin Delgra, may final sila na petition for certiorari with prohibition. Petition for certiorari and prohibition with prayer for TRO o temporary restraining order. Ang purpose ng petition na yon ay para pigilan na wag matuloy ang hearing sa April 14. Kasi nga, magsisimula ng lumabas ang mga ebidensya laban kay Sara. Magsisimula ng lumabas ang mga ebidensya laban kay Sara. Kaya yung sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na wala namang ebidensya. Anong walang ebidensya? Si Madriaga, mayroon na yang sinumpa ang salaysay. Ano masasabing? Tatanungin na lang naman si Madriaga doon sa kanyang testimonya eh. Kaya yung sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na nagpi-fishing expedition daw kasi wala pa namang mga ebidensya, mayroon. Kaya lang gustong ma-verify ng Justice Committee yung mga ebidensya at testigo. Halimbawa, si Madriaga, gustong ma-verify ng Justice Committee kung nagsisinungaling ba itong si Madriaga o hindi. 'Di ba? Yun ang purpose ng ng clarificatory hearing. Hindi pa naman yan magiging mahaba ang mga pagtatanong kasi sa trial na dapat. Pero at least gustong masiguro ng Justice Committee ito bang si Madriaga ay credible. Totoo kaya ang pinagsasabi nito? Yan. Yan maka-clarify. Kaya nga ang tawag yan, clarificatory hearing. Hindi naman yan talaga trial pa. Pero yung sinasabi ng kampo ng mga Duterte na wala namang ebidensya, mayroon. Kaya nga, ipipresent na yung mga ebidensya at testigo eh. Kaya lang, kailangan, kung sino ang nakakaalam doon sa mga ebidensya na yon, dapat mag-appear. Halimbawa, si Madriaga, siya ang nag-execute ng kanyang sinumpaang salaysay, dapat mag-appear siya. Tapos, yung sal-e ni Sara, alam naman na yung laman ng sal-e ni Sara alam na yon. Kaya lang magpapaliwanag si Ombudsman Buying ano ang ibig sabihin ng sal-e na yon. Yan yun. Kaya actually, mali yung sinasabi ng kampo ni Sara na walang ebidensya. Actually, dami ng ebidensya. Kaya lang, gusto lang i-verify ng Kamara ng Justice Committee yung mga ebidensya at testigo, kaya ipapatawag. Ngayon, mayroong mga records na nasa official na, kumbaga hawak pa ng mga opisina ng gobyerno na may hawak ng records. Hindi naman kasi yan pwedeng basta-basta isubpina pag hindi pa gumugulong ang impeachment. Halimbawa rin, ang mga bank records, hindi yan pwedeng basta-basta ibigay sa private entities or private persons. Sino lang ang pwedeng magsubpina sa bangko? Yung Kamara, kasi impeachment proceedings yan. Yan mga kabunyog, mga kawan. Anyway, ang mapapansin dito, ang kampo ni Sara, makikita mo, nagpapanik kasi gusto nilang pigilan. Kasi kung hindi naman sila nagpapanik, di hahayaan lang nila yan. Di ba? Hahayaan lang nila yan. Dapat nga si Sara a-attend yan eh. Harapin niya yan. Kasi ipapakita niya, sinungaling yan si Madriaga. Hindi niya yan kilala. Pangalawa, yung sal-in na yan, walang dyan, illegal sa sal-in ko na yan. Dapat ganun eh. Pero hindi nga eh, hindi a-attend si Sara. Kasi alam nila na mas mahihirapan si Sarang sagutin yan. Mahihirapan si Sara na sagutin yan. Kaya na yan. Actually, mas pinaghahandaan na lang nila sa Senado. Sa Senado. Pero yun na nga. Kahit naman sa Senado, ang actual na trial, pero doon kasi sa Kamara, gusto ring makita ng mga members ng Justice Committee ano bang ebidensya.
Mayroon ba talagang probable cause? O yan. Yan yung purpose ng hearing na yan. Actually, noon, walang ganitong hearing. Yung unang impeachment ni Sara noong February 2025, walang ganitong hearing. Kaya lang, di ba, nagreklamo kasi sila sa Korte Suprema. Sabi nila sa Korte Suprema, dapat mayroong hearing. Dapat binibigyan kami ng pagkakataon sa Kamara pa lang na sumagot. Malay mo, doon pa lang sa Kamara, makumbinsi na yung mga kongresista na wala naman talagang matibay na ebidensya. O, di ganun. Kaya, pinagbigyan naman ng Korte Suprema. Okay, sige, tama. Dapat magkaroon ng hearing sa Kamara. So, ngayon, mayroon ng hearing sa Kamara. Ang problema, ilalabas yung salin ni Sara. Ilalabas yung bank records niya. O, ayaw nila. Ayaw nila. O, di ba? Kaya, kasi, pag linabas yung bank records ni Sara, pag linabas yung salin ni Sara, at yung mga ebidensyang iba pa laban sa kanya, ano na, mai-expose na si Sara, mahuhubara na. Ngayon, ang napapansin ko, mukhang may plan B ang kampo ni Sara eh. Halimbawa talagang hindi mapigilan, baka mag-resign si Sara. O kaya, makonvict talaga si Sara, nagkakaroon na sila ng plan B eh. Sa tingin ko may plan B binubuo ang mga ito, mga kabunyog. Ano kaya yung plan B na yan? Makikita nyo, nag-aaway ang kampo ni Bongo at saka si Vic Rodriguez. May vlog na ako tungkol dyan, napanood nyo na siguro. Nung mismong birthday ni Digong, noong March 28 doon sa Davao, nandun si Bongo, ano yan, medyo mapansin yung kiskisa ni Bongo at saka ni Baste. Ngayong nakaraang mga araw, nagsasagutan, mainit ang sagutan ni dating Congressman Jing Paras at saka yung Pam. Yung Pam, hindi ko alam yung apelyido ng Pam, at saka yung Marlon. Pam Pedroche. Yung Pam Pedroche at saka yung Marlon, ang vlog nila, channel nila sa YouTube, yung third floor studio. Third floor studio. Yun yung kanilang channel. Ngayon, binibira nila si Bongo. Sabi nila, mayroon silang video na si Bongo ay parang kalaban nila Baste. Ibig sabihin, lumalalim na naman ang away ng nila Baste, nila Sara at saka ni Bongo. Siguro nakakakita ng pagkakataon si Bongo na pag na-convict yan si Sara, hindi na makakatakbo yan. Maghahanap ng posibleng pambato ang kampo ni Duterte. Siyempre si Bongo, natcher yan noong 2025 elections. Kaya siguro mag-aambisyon si Bongo na siya na lang ang gawing pambato. Pero siyempre, hindi rin papayag ang kampo ng mga Duterte. Gusto yata nila kung hindi pwede si Sara, si Baste. Kaya, di ba, tinutulak na yan ni Torion eh. Sabi ni Torion, Sara Duterte for President, Baste Duterte for Vice President. Mukha talagang nagkakaroon ng Plan A, Plan B ang kampo ni Duterte. Nararamdaman siguro nila na lumalakas ang ebidensya laban kay Sara at posible talagang mahubaran ito. Pag hindi kinaya ni Sara, baka mag-resign ito. Ngayon, pag hindi na ito pwedeng makatakbo, maghahanap ng plan B kung sino na ang pwedeng pambato nila. Dito na pumapasok si Bongo. Actually, matindi yung bira ng matindi yung bira ni Martin ng grupo ni Vic Rodriguez. Naglabas ng statement. Naglabas ng statement ang kampo ni Vic Rodriguez. Sabi dito, bakit ang inyong patron, sabi dito, Attorney Vic had been to The Hague 3 times while the patron of his critics has not gone there even once. Ito, maisog solidly behind Attorney Vic Rodriguez. Kalalabas lang, kahayag ng maisog. Ang sinasabi dito, Attorney Vic had been in The Hague 3 times while the patron of his critics has not gone there even once. Sino ba yung sinasabing hindi pa daw nakapunta ng dahig kahit isang beses? Si Bongo. Si Bongo. Oo nga naman, Di ba? Matagal nang nakakulong si Duterte, si Bongo hindi pa nakakapunta ng dahig. Parang talaga, ayaw yata ni Bongo na nakakasabay doon sila Sara, sila Baste.
Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang mga nangyayari sa kampo ng Duterte. Ang malinaw diyan, nagpapanik na sila dito sa impeachment na ito. Hindi nila 'to mapipigilan, eh. Hindi naman lalabas ang TRO ng Korte Suprema, wala yan. Hindi yan. Walang TRO yan na lalabas ang Korte Suprema. Bakit? Eh, ano yan eh, alangan naman pipigilan ng Kamara ng Korte Suprema ang Kamara. Ay exclusive na power yan ng Kamara, yung pag-initiate ng impeachment complaint. Hindi yan pipigilan ng Korte Suprema. Masyadong garapal kung pipigilan yan or iti-TRO. Ha? Masyadong magiging garapal ang Korte Suprema pag tiniro yan. Kasi magti-TRO lang naman kung mayroong grave abuse of discretion. Nasaan naman ang grave abuse of discretion diyan? Ngayon, mukhang ang pinaghahandaan na ng kampo nila Sara, una, sigurado nang makakarating sa Korte Suprema, ay sa Senate. Sigurado magpuproceed ang trial. Ngayon, pagdating sa trial, anong mangyayari? Baka maraming ebidensya talaga, mahuhubaran si Sara, baka mag-resign na lang. Or, kung dumating sa punto na magbubutuhan, makonvict si Sara, dapat mayroon ng pasiguro sino ang posibleng papalit sa kanya sa pagtakbo sa 28. Dito na ngayon nagbabanggaan ang mga anak ni Digong, sila Baste, sila Sara, at saka si Bongo. Kaya makikita natin yung away na yung away ng isang kampo, yung mga tao ni Bongo, saka yung mga identified kay Sara at kay Baste, nag-aaway sila. Lantara na away yan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.